Mahina ang bagsak ng ulan ng gabing iyon sa baryo ng San Roque. Ang malamig na hangin ay dumadampi sa mga bubong na yero habang ang mga tao ay nagkukumpulan sa loob ng kanilang mga bahay. Sa isang maliit at halos sirang kubo sa gilid ng palayan, nakatira si Mateo, isang magsasakang matagal nang sinusubok ng kahirapan. 40 taong gulang si Mateo, ngunit tila mas matanda siyang tingnan dahil sa hirap ng buhay. Maaga siyang nabalo at mag-isa na lamang na namumuhay. Ang kanyang maliit na bukirin ay hindi sapat upang maiahon siya sa kahirapan. Minsan ay sapat lamang ang kanyang ani para may makain siya sa loob ng ilang linggo. Kapag hindi maganda ang panahon, napipilitan siyang mangutang upang mabuhay. Sa gabing iyon, tahimik siyang nakaupo sa harap ng lumang mesa habang nakatitig sa natitirang 2 pirasong kamote. Hanggang dito na lang ba talaga ang buhay ko? Mahina niyang sambit. Napabuntong hininga siya habang pinagmamasdan ng tumutulong tubig mula sa bubong. Halos wala na siyang pag-asa. Ilang taon na siyang nagtatrabaho ng marangal, ngunit tila lalo lamang siyang inilulubog ng tadhana sa kahirapan. Biglang may kumatok sa kanyang pintuan. Tok! 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 Nagulat si Mateo. Walang karaniwang bumibisita sa kanya lalo na kapag gabi at umuulan. Dahan-dahan siyang tumayo at binuksan ang pinto. Tumambad sa kanya ang isang matandang lalaki na nakasuot ng basang-basang damit. Mahaba ang puting balbas nito at nanginginig sa lamig. Hawak nito ang isang lumang baston habang ang kanyang paa ay puno ng putik. "Pasensya ka na, iho," mahina nitong sabi. "Maaari ba akong makisilong kahit sandali?" Sandaling natahimik si Mateo. Alam niyang kapos na kapos siya sa pagkain, kahit siya ay hindi sigurado kung may makakain pa kinabukasan. Ngunit nang makita niya ang kalagayan ng matanda, naawa siya. "Sige po, tay, pumasok na kayo." Agad niyang pinapasok ang matanda at pinaupo malapit sa maliit na kalan upang mainitan. "Maraming salamat," nakangiting sabi ng matanda. Kumuha si Mateo ng tuyong tela at iniabot dito. "Pasensya na po kung maliit lang ang bahay ko." "Mas mahalaga ang mabuting puso kaysa malaking tahanan," sagot ng matanda. Napangiti ng bahagya si Mateo ngunit agad ding napawi iyon nang maalala niya ang natitirang pagkain. Tahimik siyang napatingin sa 2 kamote sa mesa. Napansin iyon ng matanda. "Iyan na lang ba ang pagkain mo?" Bahagyang nahiya si Mateo ngunit tumango rin siya. "Oo po, pero ayos lang, sanay na ako." Natahimik ang matanda habang pinagmamasdan siya. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumayo si Mateo at niluto ang natitirang kamote. Hinati niya iyon sa 2 at inilagay sa lumang pinggan. "Inyo na po itong isa," nagulat ang matanda. "Paano ka naman?" "Ayos lang po ako." Hindi makapaniwala ang matanda sa kanyang kabaitan. Sa dami ng taong kanyang napuntahan, karamihan ay ipinagtabuyan lamang siya dahil sa kanyang anyo. Ngunit ang lalaking halos walang-wala ay nagawa pa rin siyang pakainin. Tahimik silang kumain habang patuloy ang ulan sa labas. Maya-maya ay nagsalita ang matanda. "Bakit hindi ka umalis sa baryong ito? Mukhang matagal ka nang naghihirap." Napabuntong hininga si Mateo. "Ito na lang po ang natitira sa akin. Dito ako ipinanganak. Dito rin namatay ang asawa ko." Naging tahimik muli ang paligid. Hindi sanay si Mateo na magkwento tungkol sa kanyang buhay, ngunit may kakaibang pakiramdam siyang komportable siya sa matanda. "Hindi po naging madali ang lahat," dugtong niya. "Noong una, pangarap kong yumaman para mabigyan ng magandang buhay ang asawa ko. Pero bago pa mangyari iyon, nagkasakit siya." Napayuko si Mateo. "Wala akong perang pampagamot."
Makikita sa kanyang mukha ang matagal nang dalang sakit ng alaala. Simula noon parang nawalan na ako ng gana sa buhay. Tahimik na nakinig ang matanda. Pero kahit ganoon, sabi nito, hindi ka naging masama. Napatingin si Mateo sa kanya. Marami sa mga taong dumaranas ng hirap ang nagiging mapait ang puso. Pero ikaw kahit gutom, nagawa mo pa ring magbahagi. Hindi nakasagot si Mateo. Hindi niya alam kung bakit ngunit tila may kakaibang bigat ang mga salita ng matanda. Lumalim ang gabi at humina ang ulan. Maaari po kayong matulog dito, sabi ni Mateo habang inilalatag ang banig. Dito na lang po ako sa sahig. Huwag na, iho. Ayos lang po. Ngumiti ang matanda. Napakabuti mong tao. Kinabukasan, maagang nagising si Mateo upang pumunta sa kanyang bukirin. Ngunit paglabas niya ng bahay, nagulat siya nang makitang wala na ang matanda. Manong? Tawag niya. Walang sumagot. Napansin niyang maayos na nakatiklop ang hiniram na tela sa ibabaw ng mesa. Ngunit may isa pa siyang nakita. Isang maliit na supot na gawa sa lumang tela. Dahan-dahan niya iyong binuksan. Tumambad sa kanya ang 3 gintong barya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano ito? Mabilis siyang lumabas ng bahay upang hanapin ang matanda, ngunit wala na itong bakas kahit saan. Parang bula itong naglaho. Hindi makapaniwala si Mateo habang hawak ang mga baryang kumikislap sa sikat ng araw. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, nakaramdam siya ng pag-asa. Ngunit hindi niya alam na ang simpleng pagtulong niya sa isang matandang pulubi ang magsisimula ng pinakamalaking pagbabago sa kanyang buhay. Halos hindi makapaniwala si Mateo habang paulit-ulit na tinitingnan ang 3 gintong baryang iniwan ng matandang pulubi. Kahit kailan ay hindi pa siya nakahawak ng tunay na ginto. Sa baryo ng San Roque, bihira lamang makakita ng ganong bagay, lalo na ang isang tulad niyang magsasaka. Umupo siya sa harap ng kanyang kubo habang mahigpit na hawak ang supot. Baka nananaginip lang ako, bulong niya. Kinurot niya ang sarili ngunit naroon pa rin ang mga barya. Unti-unti niyang naramdaman ang kaba. Paano kung may-ari pala iyon ng isang mayamang tao? Paano kung may naghahanap sa matandang pulubi? Ngunit habang iniisip niya iyon, naalala niya ang mga mata ng matanda, payapa, mabait, at tila walang takot na iwan ang mga barya sa kanya. Hindi iyon mukhang aksidente. Parang kusa iyong ibinigay. Maya-maya ay nagtungo siya sa bayan upang ipakita ang mga barya sa isang matandang alahero na kilala sa lugar. Pagpasok niya sa maliit na tindahan, sinalubong siya ng amoy ng lumang kahoy at bakal. Nakaupo sa likod ng mesa si Mang Tibo, isang matandang lalaki na halos buong buhay ay nag-aayos ng alahas. "Oh, Mateo," bati nito. "Anong sadya mo rito?" May pag-aalinlangan pang inilabas ni Mateo ang supot. "Mang Tibo, pwede po bang patingin nito?" Kinuha ng matanda ang mga barya at agad na nanlaki ang kanyang mga mata. "Saan mo nakuha ito?" "May matandang pulubing tumuloy sa bahay ko kagabi. Pagkagising ko, iniwan niya iyan." Tahimik na sinuri ni Mang Tibo ang mga barya gamit ang maliit nitong lente. Ilang sandali ang lumipas bago siya nagsalita. "Mateo, totoong ginto ito." Parang huminto ang mundo ni Mateo sa narinig. "Ti talaga po?" Tumango ang matanda. "At hindi lang basta ginto. Mukhang napakatanda ng mga baryang ito, posibleng daan-daang taon na." Hindi agad nakapagsalita si Mateo. "Magkano po kaya ang halaga nito?"
Napahinga ng malalim si Mang Tibo. Isa pa lang dito, sapat na para mabayaran ang mga utang mo. Lalong nanlaki ang mata ni Mateo. 3 ang hawak mo. Kung nanaisin mo, kaya mong bumili ng mas malaking lupa. Hindi makapaniwala si Mateo sa kanyang narinig. Parang biglang bumukas ang pintuan ng pag-asa sa buhay na matagal nang nakasara para sa kanya. Ngunit kasabay ng saya ay ang takot. Hindi siya sanay magkaroon ng ganoong halaga. Habang pauwi siya ng baryo, pakiramdam niya ay lahat ng tao ay nakatingin sa kanya. Mahigpit niyang hawak ang supot habang naglalakad sa maputik na daan. Pagdating niya sa kubo ay agad niyang itinago ang mga barya sa ilalim ng sahig na kawayan. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang matandang pulubi. Sino ba talaga siya? Tanong niya sa sarili. Bakit mag-iiwan ang isang pulubi ng napakahalagang bagay? Hindi niya maunawaan. Kinabukasan, nagpasya siyang gamitin ang isa sa mga barya upang mabayaran ang kanyang utang kay Don Emilio, ang pinakamayamang may-ari ng lupa sa San Roque. Matagal nang lubog sa utang si Mateo dahil sa mataas na interes ng pagpapahiram ng Don. Pagdating niya sa malaking bahay nito, agad siyang sinalubong ng mga katulong. "O Mateo," mayabang na sabi ni Don Emilio habang nakaupo sa malaking silya. "Naparito ka para mangutang ulit?" "Hindi po," sagot ni Mateo. "Magbabayad po ako." Natawa ang Don. "Ikaw? Magbabayad?" Dahan-dahang inilabas ni Mateo ang gintong barya. Biglang tumahimik ang paligid. Napatayo si Don Emilio habang nakatitig sa hawak niya. "Saan mo nakuha iyan?" "Bayad ko po sa utang." Kinuha ng Don ang barya at agad na nag-iba ang kanyang muka. Halatang alam nitong mahalaga iyon. "Mateo," malamig nitong sabi, "sabihin mo sa akin kung saan mo nakuha ito." "Bigay po ng isang matandang pulubi." Nagkatinginan ang Don at ang kanyang katiwala. May kakaibang tensyon na biglang bumalot sa silid. "Pulubi?" tanong ng Don. "Opo." Matagal na natahimik si Don Emilio bago ito ngumiti. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi mabait. Parang may masamang balak na nabuo sa kanyang isip. "Mukhang sinuwerte ka yata, Mateo." Pag-uwi ni Mateo ay magaan ang kanyang pakiramdam dahil sa wakas ay nabawasan na rin ang kanyang problema. Ngunit hindi niya alam na mula sa sandaling ipinakita niya ang gintong barya, nagsimula na siyang bantayan ng mga taong sakim sa kayamanan. At sa kabilang bahagi ng baryo, tahimik na nakatanaw si Don Emilio mula sa kanyang bintana. "Maghanap kayo," utos niya sa kanyang mga tauhan. "Hanapin ninyo ang matandang pulubi." Mabilis na kumalat sa baryo ng San Roque ang balitang nakapagbayad ng utang si Mateo gamit ang isang gintong barya. Ang mga taong dati halos hindi siya pinapansin ay nagsimulang mag-usisa tungkol sa kanya. Habang naglalakad siya sa palengke isang umaga, naririnig niya ang mga bulungan. Mayaman na raw si Mateo. Saan kaya siya nakakuha ng ginto? Baka may natagpuan niyang kayamanan. Tahimik lamang siyang nagpatuloy sa paglalakad. Ayaw niyang magmalaki o magkwento tungkol sa nangyari. Hindi rin niya lubos maintindihan kung bakit tila may kakaibang kaba sa kanyang dibdib mula nang makita niya ang reaksyon ni Don Emilio. Pagdating niya sa kanyang bukirin, nadatnan niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Ruben. "Mateo!" sigaw nito habang kumakaway. "Totoo bang may ginto ka raw?" Napabuntong hininga si Mateo. Hindi naman ganoon karami. Ngunit halata sa mukha ni Ruben ang pananabik. "Kaibigan, hindi biro ang ginto. Saan mo nakuha?" Sandaling nag-isip si Mateo bago niya ikinuwento ang tungkol sa matandang pulubi.
Tahimik na nakinig si Ruben, ngunit habang tumatagal ay tila lalong namumutla ang mukha nito. Anong problema? Tanong ni Mateo. Mateo? Mahina nitong sabi. Sigurado ka bang ordinaryong tao lang ang matandang iyon? Napakunot noo si Mateo. Bakit mo naman nasabi? Luminga muna si Ruben bago lumapit. Noong bata pa tayo, may kwento ang matatanda rito sa baryo. Anong kwento? Huminga ng malalim si Ruben. Tungkol sa isang matandang palaboy na bigla na lang sumusulpot sa mga baryong naghihirap. Napatahimik si Mateo. Sabi nila, sinusubok daw niya ang kabutihan ng tao. Natawa ng bahagya si Mateo. Naniniwala ka sa ganoon? Hindi ko alam, sagot ni Ruben. Pero may mga kwento noon tungkol sa mga taong tinulungan siya. Pagkaraan daw ng ilang araw, biglang nagbabago ang buhay nila. Unti-unting nawala ang ngiti ni Mateo. Naalala niya ang kakaibang katahimikan ng matanda. Ang paraan ng pagsasalita nito. Ang mga mata nitong tila may malalim na kaalaman sa buhay. At alam mo kung ano ang mas nakakatakot? Dagdag ni Ruben. Ano? Lahat daw ng taong naging sakim dahil sa biyayang natanggap nila, nawalan din ng lahat. Biglang natahimik ang paligid. Humangin ng malakas sa palayan habang parehong nag-iisip ang dalawa. Hindi alam ni Mateo kung maniniwala siya sa mga lumang kwento, ngunit hindi niya maikakaila na tila may hiwagang bumabalot sa nangyari. Maya-maya ay may isang batang lalaki na humahangos na lumapit sa kanila. Mateo, Mateo, ano yon? Hinahanap ka raw ni Don Emilio. Napatingin si Ruben kay Mateo. Mag-ingat ka, bulong nito. Hindi sumagot si Mateo ngunit ramdam niya ang kakaibang bigat sa kanyang dibdib habang papunta siya sa malaking bahay ng Don. Pagdating niya roon ay agad siyang pinapasok ng mga katulong. Nadatnan niya si Don Emilio na nakaupo sa harap ng malaking mesa habang umiinom ng alak. Umupo ka, Mateo, malamig nitong sabi. Dahan-dahang umupo si Mateo. May itatanong lang ako, sabi ng Don habang nakatitig sa kanya. Nasaan na ang matandang pulubing sinasabi mo? Hindi ko po alam. Totoo ba? Opo, pagkagising ko po, wala na siya. Tahimik na pinagmasdan siya ng Don na parang sinusuri kung nagsisinungaling siya. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang baryang iyon? Hindi po. Napangiti ng bahagya si Don Emilio. Marami ng taon akong naghahanap ng katulad niyan. Napakunot noo si Mateo. Bakit po? Sandaling natahimik ang Don bago sumandal sa kanyang upuan. Dahil ang mga baryang iyan ay hindi ordinaryong kayamanan. Nanlamig si Mateo. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ayon sa matatanda, sabi ng Don, may isang tagapagbantay ng lumang kayamanan na naglalakbay sa iba't ibang lugar. Nagkukunwari siyang pulubi upang subukan ng tao. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Pareho ito ng sinabi ni Ruben. Ang sinumang magpakita ng tunay na kabutihan, dugtong ng Don, ay bibigyan niya ng biyaya. Kung ganoon po, bakit ninyo siya hinahanap? Unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Don Emilio. Dahil gusto kong malaman kung nasaan ang kayamanang binabantayan niya. Natahimik si Mateo. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng tunay na takot kay Don Emilio. Makikita sa mga mata nito ang matinding kasakiman. Mateo, malamig na sabi ng Don, kapag nakita mo ulit ang matandang iyon, ipaalam mo agad sa akin. Tumayo si Mateo. Opo. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, muling nagsalita si Don Emilio. At tandaan mo, maraming taong handang gumawa ng masama para sa ginto. Pag uwi ni Mateo,
ay agad siyang kinabahan nang makita niyang bukas ang pinto ng kanyang kubo. Mabilis siyang pumasok. Nagulo ang kanyang mga gamit. Nagkalat ang mga damit at mga sako sa sahig. Parang may naghahalungkat sa loob. Biglang bumilis ang kanyang paghinga. Mabilis niyang tinanggal ang isang kahoy sa sahig kung saan niya itinago ang natitirang 2 gintong barya. Ngunit nang silipin niya iyon, wala na ang mga barya. Nanigas si Mateo habang nakatitig sa ilalim ng sahig na kawayan. Wala na ang 2 gintong barya. Parang biglang umikot ang kanyang paningin. Mabilis niyang hinanap sa paligid ang supot, ngunit kahit saan siya tumingin, ay wala na iyon. Hindi! Napaupo siya sa sahig habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Yun na lamang sana ang natitirang pag-asa niya upang makabangon sa kahirapan. Ilang sandali pa lamang mula nang magsimulang gumaan ang kanyang buhay, ay tila may humila agad pababa sa kanya. Mabilis siyang lumabas ng kubo. "May tao ba riyan?" sigaw niya. Ngunit tanging malamig na hangin lamang ang sumalubong sa kanya. Madilim na ang paligid at karamihan sa mga tao sa baryo ay nasa loob na ng kanilang mga bahay. Habang naglalakad siya sa bakuran, may napansin siyang bakas ng paa sa putik, 2 pares. Isa ay tila galing sa mabigat na bota, ang isa na may maliit at manipis. Dahan-dahan niya iyong sinundan hanggang makarating sa likod ng kanyang kubo. Ngunit pagdating niya roon ay bigla na lamang nawala ang mga bakas. Napakuyom si Mateo ng kamao. Sinong gumawa nito? Hindi siya nakatulog buong gabi. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang sinabi ni Don Emilio. Maraming taong handang gumawa ng masama para sa ginto. Kinabukasan, maagang nagtungo si Ruben sa kubo ni Mateo. Nagulat ito nang makita ang magulong loob ng bahay. "Anong nangyari rito?" "Nanakawan ako." Biglang nanlaki ang mata ni Ruben. "Ang mga barya?" Tumango si Mateo. Napamura si Ruben habang napapailing. "Wala ka bang hinala?" Tahimik na napatingin si Mateo sa malayo. Ayaw man niyang magbintang, ngunit iisa lamang ang pumapasok sa kanyang isip. Si Don Emilio. "Hindi ko alam," mahina niyang sagot. "Mateo," seryosong sabi ni Ruben, "kung ako sa'yo, mag-iingat ka. Hindi ordinaryong tao ang Don na iyon." Bago pa makasagot si Mateo ay may isang matandang babae na lumapit sa kanila. Kilala ito sa baryo bilang si Aling Sela, ang pinakamatandang babae sa San Roque. "Mateo?" tawag nito. "Opo, Aling Sela?" May kakaibang lungkot ang mukha ng matanda habang nakatingin sa kanya. "Nakita ko kagabi ang 2 lalaki na palihim na umaalis dito sa may kubo mo." Biglang naging alerto si Mateo. "Kilala po ninyo?" Tumango ng bahagya ang matanda. "Tauhan sila ni Don Emilio." Napakuyom si Ruben ng kamao. "Sabi na nga ba?" Ngunit nanatiling tahimik si Mateo. Ramdam niya ang galit, ngunit kasabay nito ay ang takot. Alam niyang makapangyarihan si Don Emilio sa baryo. Maraming tao ang natatakot dito dahil kaya nitong paalisin sa lupa ang sino mang kukontra sa kanya. "May isa pa akong sasabihin," dugtong ni Aling Sela. Napatingin sa kanya si Mateo. "Mag-ingat ka sa gabing darating." "Bakit po?" Huminga ng malalim ang matanda. "Kapag ang biyaya raw ay ninakaw ng taong sakim, may kapalit iyong kapahamakan." Nagkatinginan sina Mateo at Ruben. Hindi na bago sa baryo ang mga lumang paniniwala at kwento, ngunit kakaiba ang bigat ng boses ni Aling Sela. Parang sigurado ito sa kanyang sinasabi. Nang gabi ring iyon, tahimik lamang si Mateo sa loob ng kanyang kubo.
Walang tigil ang ulan sa labas habang pinagmamasdan niya ang maliit na apoy sa kalan. Bigla niyang naalala ang mukha ng matandang pulubi. Bakit parang pakiramdam ko may mas malalim pang dahilan ang lahat ng ito? Maya-maya ay nakarinig siya ng malakas na sigawan mula sa malayo. Sunog! Sunog! Mabilis siyang tumayo at lumabas ng bahay. Sa di kalayuan ay makikitang nagkakagulo ang mga tao sa malaking bahay ni Don Emilio. Nasusunog ito. Mabilis na kumalat ang apoy sa kabuuan ng mansyon habang nagsisigawan ang mga katulong. Takot na tumatakbo palabas ang mga tao habang pilit namang pinapatay ng iba ang apoy gamit ang timba ng tubig. Anong nangyari? Tanong ni Ruben na kararating lamang. Hindi ko alam. Maya-maya ay lumabas si Don Emilio mula sa nagliliyab na bahay. Galit na galit ito. Nasaan ang mga barya? Sigaw nito. Biglang napatingin si Mateo. Mukhang hindi lamang apoy ang problema ng Don. Parang may hinahanap ito sa loob ng nasusunog na bahay. Lumapit ang isa sa mga tauhan nito. Wala po, Don Emilio. Pagkabukas namin ng kahon, nawawala na. Nanlaki ang mata ni Mateo. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kung ganoon, ninakaw nga ng Don ang kanyang mga gintong barya. Ngunit paano nawala? Sa gitna ng kaguluhan, may napansin si Mateo sa kabilang bahagi ng daan. Isang matandang lalaking nakatayo sa ilalim ng ulan. Hawak nito ang lumang baston habang tahimik na pinagmamasdan ang nasusunog na mansyon. Ang matandang pulubi. Nanlaki ang mata ni Mateo. Ngunit bago pa siya makalapit, unti-unti itong naglakad papalayo hanggang lamunin ng dilim ng gabi. Hindi mapakali si Mateo matapos niyang makita muli ang matandang pulubi sa gitna ng ulan. Kahit madilim at magulo ang paligid dahil sa sunog sa mansyon ni Don Emilio, sigurado siyang hindi siya nagkamali. Ang parehong balbas, ang parehong baston, at ang parehong mga matang tila may malalim na lihim. Mateo! Sigaw ni Ruben, saan ka pupunta? Ngunit hindi na siya sumagot. Mabilis siyang tumakbo palayo sa nagkakagulong mga tao habang sinusundan ang direksyon na tinahak ng matanda. Maputik ang daan at malakas pa rin ang ulan, ngunit hindi siya huminto. Pagdating niya sa lumang bahagi ng baryo, nakita niya ang matanda na nakatayo sa ilalim ng isang malaking punong balete. Tahimik lamang itong nakatanaw sa madilim na palayan. Hinihintay ninyo po ba ako? Hingal na tanong ni Mateo. Dahan-dahang lumingon ang matanda. At bakit mo ako hinahanap, iho? Napahinto si Mateo. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang kanyang sasabihin. Kinuha po nila ang mga barya. Parang hindi nagulat ang matanda. Alam ko. Napakunot noo si Mateo. Alam ninyo? Tumango ang matanda habang nakatitig sa malayo. Ang kayamanang ibinibigay sa mabuting tao ay hindi nananatili sa kamay ng sakim. Nanlamig si Mateo nang maalala ang sunog sa mansyon ni Don Emilio. Kayo po ba ang may gawa noon? Ngumiti ng bahagya ang matanda ngunit hindi ito sumagot. Tahimik na humampas ang hangin sa paligid habang ang mga dahon ng balete ay marahang gumagalaw. Hindi ko po maintindihan kung sino talaga kayo, sabi ni Mateo. Matagal na natahimik ang matanda bago ito nagsalita. Noong unang panahon, mahina nitong sabi, maraming tao ang handang tumulong kahit wala silang wala. Ngunit habang tumatagal, mas pinili ng karamihan ang kasakiman kaysa kabutihan. Napatingin si Mateo sa kanya. Kaya po ba ninyo sinusubok ang mga tao? Dahan-dahang tumango ang matanda. Ang tunay na yaman ay hindi agad ibinibigay sa taong makasarili. Biglang may naalala si Mateo. Kung ganoon po, bakit ako? Ngumiti ang matanda. Dahil kahit gutom ka, nagawa mo pa ring magbahagi. Unti-unting bumigat ang dibdib ni Mateo.
Noon lamang niya lubos na naunawaan ang kahalagahan ng gabing pinatuloy niya ang matanda sa kanyang kubo. Hindi pala basta pagkakataon lamang ang lahat. Pero wala na po ang mga barya. Tingnan mo ang paligid mo, Mateo. Napalingon siya sa madilim na palayan. Akala mo ba ginto lang ang maibibigay ng mundo? Hindi agad nakasagot si Mateo. Pagkaraan ng ilang sandali ay muling nagsalita ang matanda. Bukas ng umaga, pumunta ka sa hilagang bahagi ng iyong bukirin. Bakit po? May matagal nang nakabaon doon. Biglang napakunot noo si Mateo. Ano po iyon? Ngunit ngumiti lamang ang matanda. Panahon na para magbago ang buhay mo. Bago pa makapagtanong muli si Mateo ay biglang umihip ng malakas ang hangin. Napapikit siya sandali dahil sa ulan. At nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, wala na ang matanda. Parang bula itong naglaho sa dilim. Kinabukasan, maagang nagtungo si Mateo sa kanyang bukirin. Kasama niya si Ruben na halatang puno ng pag-aalala. Sinasabi ko sa'yo, may hiwaga talaga ang matandang iyon, sabi ni Ruben habang naglalakad sila sa maputik na pilapil. Tahimik lamang si Mateo. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o maniwala. Pagdating nila sa hilagang bahagi ng bukirin, ay huminto siya. Ito raw ang lugar. Ano bang hinahanap natin? Hindi ko alam. Napansin ni Ruben ang isang bahagi ng lupa na tila mas mababa kaysa paligid nito. Subukan nating hukayin. Kumuha sila ng pala at nagsimulang maghukay. Ilang minuto ang lumipas, ngunit puro lupa lamang ang kanilang nakikita. Baka naman niloloko ka lang noon, sabi ni Ruben habang pinapahid ang pawis. Ngunit biglang may tumamang matigas ang pala ni Mateo. Tok! Nagkatinginan silang dalawa. Mabilis nilang hinukay ang paligid hanggang sa may lumitaw na isang lumang kahon na yari sa kahoy. Parehong bumilis ang tibok ng kanilang puso. Dahan-dahang binuksan ni Mateo ang kahon. At pareho silang natulala. Punong-puno iyon ng lumang pilak na barya at mamahaling alahas. Diyos ko, bulong ni Ruben. Nanginginig ang kamay ni Mateo habang nakatitig sa kayamanang nasa harapan niya. Mas marami iyon kaysa sa kaya niyang isipin. Sapat upang tuluyan siyang makaahon sa kahirapan. Ngunit bago pa sila tuluyang makapagsalita, may narinig silang yabag mula sa likuran. Dahan-dahan silang lumingon. At nanlamig si Mateo nang makita si Don Emilio kasama ang ilang armadong tauhan nito. Nahanap din namin kayo, malamig na sabi ng Don habang nakatitig sa kayamanan. Mahigpit na napahawak si Mateo sa gilid ng lumang kahon habang dahan-dahang lumalapit si Don Emilio kasama ang kanyang mga tauhan. Mabibigat ang hakbang ng mga ito sa maputik na lupa. Ang ilan ay may dalang itak habang ang iba naman may hawak na kahoy na pamalo. Hindi maitago sa mukha ng Don ang matinding pananabik habang nakatitig sa kayamanang nasa loob ng kahon. Kaya pala, mahina nitong sabi. Ito ang dahilan kung bakit bumalik ang matandang iyon. Tumayo si Mateo sa harap ng kahon na tila nais itong protektahan. Hindi po ito inyo. Biglang ngumisi si Don Emilio. Talaga ba? Lumapit ito ng dahan-dahan. Ang lupain ito ay sakop ng baryo na pinamamahalaan ko. Anumang kayamanang makita rito ay dapat mapunta sa akin. Hindi totoo iyan! Galit na sabi ni Ruben. Matalim na napatingin ng Don sa kanya. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Ngunit hindi umatras si Ruben. Matagal mo nang inaapi ang mga tao rito. Hindi mo maaaring kunin ang lahat. Biglang tumigas ang mukha ni Don Emilio. Sa isang senyas lamang nito ay mabilis na lumapit ang dalawang tauhan
at marahas na itinulak si Ruben sa lupa. "Ruben!" sigaw ni Mateo. Tatayo sana ang kanyang kaibigan, ngunit tinutukan ito ng itak ng isa sa mga tauhan. "Isa pang salita at masasaktan ka," malamig na babala nito. Napakuyom si Mateo ng kamao. Ramdam niya ang galit, ngunit alam niyang wala silang laban sa dami ng tauhan ng Don. Dahan-dahang yumuko si Don Emilio sa harap ng kahon at kumuha ng isang pilak na barya. "Napakaraming taon kong hinanap ito," bulong nito. "Don Emilio," sabi ni Mateo, "hindi po tama ang ginagawa ninyo." Ngumiti ang Don, ngunit walang kabutihan sa mga mata nito. Sa mundong ito, Mateo, ang may kapangyarihan ang siyang tama. Biglang bumigat ang hangin sa paligid. Unti-unting nagdilim ang kalangitan kahit umaga pa lamang. Napansin iyon ng mga tauhan. "Don Emilio," kaba sa boses ng isa. "Parang may bagyo pong paparating." Ngunit hindi ito pinansin ng Don. "Magsimula na kayong ilipat ang kayamanan." Agad na kumilos ang mga tauhan at sinimulang buhati ng kahon. Ngunit sa sandaling mahawakan nila ang mga pilak na barya, malakas na kumulog. "Krag!" Nagulat ang lahat. Biglang umihip ang napakalakas na hangin sa buong palayan. Nagsimulang manginig ang lupa. Ano ito?" sigaw ng isa sa mga tauhan. Maya-maya, sunod-sunod na kumidlat sa paligid. Biglang natumba ang isa sa mga tauhan matapos tamaan ng bumagsak na sanga ng puno. "Don Emilio, umalis na tayo rito!" sigaw ng isa. Ngunit tila nababaliw na sa kasakiman ang Don. "Huwag kayong uurong," galit nitong sigaw. "Kunin ninyo ang kayamanan." Muling kumulog ng napakalakas. At sa di kalayuan may isang matandang lalaking dahan-dahang naglalakad sa gitna ng hangin at ulan. Nanlaki ang mata ni Mateo, ang matandang pulubi. Tahimik lamang itong papalapit habang hawak ang kanyang lumang baston. Napansin din ito ni Don Emilio. "Ikaw!" sigaw nito. "Ikaw ang may kagagawan nito." Huminto ang matanda ilang hakbang mula sa kanila. "Tinalikuran mo ang kabutihan dahil sa kasakiman," kalmadong sabi nito. "Tumahimik ka," sigaw ni Don Emilio. "Ang kayamanang ito ay akin." Dahan-dahang umiling ang matanda. Ang kayamanang hindi pinaghirapan at inagaw sa iba ay nagdadala lamang ng kapahamakan. Ngunit sa halip na matakot ay lalo lamang nagalit si Don Emilio. "Dakpin ninyo siya!" Mabilis na sumugod ang dalawang tauhan patungo sa matanda. Ngunit bago pa sila makalapit, biglang bumagsak ang malakas na kidlat sa lupa sa kanilang harapan. Boom! Napaatras ang lahat sa takot. Nanginginig na ang mga tauhan habang ang iba ay nagsisimula ng tumakbo palayo. Hindi ito normal. Parang isinumpa ang lugar. Isa-isang nagsitakbuhan ang mga tauhan ni Don Emilio hanggang sa maiwan na lamang itong mag-isa. Galit na napatingin ang Don sa matandang pulubi. "Ano ka ba talaga?" Tahimik lamang itong nakatitig sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita ito. "Isa lamang akong tagapagpaalala." "Ang ano?" "Na hindi kayamanan ang sukatan ng tunay na pagkatao." Biglang umihip ng napakalakas ang hangin. Napapikit si Mateo at Ruben dahil sa tindi nito. At nang muling luminaw ang kanilang paningin, wala na ang matandang pulubi. Kasabay nito ay biglang humina ang ulan. Naging tahimik ang buong paligid. Parang walang nangyari. Ngunit si Don Emilio ay nanatiling nakatayo sa putikan, maputlang-maputla ang mukha habang nakatitig sa kawalan. Unti-unti siyang napaluhod, parang biglang nawala ang lahat ng tapang at yabang sa kanyang katawan. Samantala, tahimik namang napatingin si Mateo sa kayamanang nasa harapan niya.
Sa unang pagkakataon, hindi na lamang siya nakaramdam ng pag-asa, kundi ng malaking responsibilidad. Lumipas ang ilang araw matapos ang mahiwagang pangyayari sa palayan, ngunit hindi pa rin iyon mawala sa isip ng mga taga San Roque. Ang dating makapangyarihang si Don Emilio ay naging tahimik at halos hindi na lumalabas ng kanyang bahay. Ang mga tauhan nitong dating matapang ay tila nawalan din ng ganang magmayabang matapos masaksihan ang nangyari. Samantala, si Mateo ay nanatiling simple ang pamumuhay kahit hawak na niya ang kayamanang natagpuan sa kanyang bukirin. Kung ako siguro iyan, matagal na akong nagtayo ng malaking bahay, biro ni Ruben habang magkasama silang nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Ngumiti si Mateo ng bahagya. Hindi ko naman kailangan ng sobrang laki. Pero mayaman ka na ngayon. Tahimik na napatingin si Mateo sa malawak na palayan. Hindi pa rin siya sanay marinig ang salitang iyon. Buong buhay niya ay kahirapan ng kanyang nakasanayan. Kaya kahit biglang nagbago ang kanyang kapalaran, nanatili pa rin siyang maingat at mapagkumbaba. Sa tulong ng ilan sa mga pilak na barya, agad niyang inayos ang kanyang bukirin. Bumili siya ng mas magandang binhi, bagong araro at ilang kalabaw upang mapadali ang pagsasaka. Ngunit hindi lamang sarili niya ang kanyang inisip. Isa-isa niyang binayaran ang maliliit na utang ng ilang magsasaka sa baryo, lalo na yaong matagal nang pinahihirapan ni Don Emilio. Noong una ay hindi makapaniwala ang mga tao. "Bakit mo kami tinutulungan?" tanong ni Mang Cardo, isang matandang magsasaka na muntik nang mawalan ng lupa. Ngumiti lamang si Mateo. "Alam ko po kung gaano kahirap mawalan ng pag-asa." Unti-unting nagbago ang tingin ng mga tao sa kanya. Ang dating simpleng magsasakang halos hindi pansinin noon ay naging simbolo ng pag-asa sa San Roque. Ngunit habang gumagaan ang buhay ng baryo, may ibang taong unti-unting nababalot ng inggit. Isang hapon, habang abala si Mateo sa pag-aayos ng kanyang bukirin, may isang lalaking dumating sakay ng kabayo. Makinis ang suot nitong damit at halatang tagabayan. "Isa ka ba si Mateo?" tanong nito. "Oo." Lumapit ang lalaki at ngumiti. "Ako si Arturo. Negosyante ako mula sa Maynila." Napakunot noo si Mateo. "Ano pong kailangan ninyo?" "May narinig akong kwento tungkol sa'yo." Tahimik lamang si Mateo. "Balita ko," pagpapatuloy ng lalaki. "Nakakita ka raw ng malaking kayamanan." Agad na naging seryoso ang mukha ni Mateo. "Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo." Ngunit bahagyang natawa si Arturo. "Huwag ka nang magkunwari, mabilis kumalat ang balita." Maya-maya ay inilabas nito ang isang maliit na supot ng pera. Kaya kitang payamanin ng mas lalo pa. Napatingin si Mateo sa supot. "Ano pong kapalit?" "Sabihin mo lang sa akin kung saan mo nakuha ang kayamanan." Natahimik si Mateo. Naalala niya agad ang matandang pulubi at ang lahat ng nangyari kay Don Emilio. "Pasensya na po," kalmadong sabi niya. "Wala akong maitutulong sa inyo." Unti-unting nawala ang ngiti ni Arturo. "Mateo," malamig nitong sabi, "hindi mo yata naiintindihan ang pagkakataong nasa harapan mo." "Hindi ko po kailangan ng mas maraming yaman," napangisi ang lalaki. "Lahat ng tao kailangan ng pera. Hindi po lahat handang magpakasakim dahil lang doon." Biglang tumalim ang tingin ni Arturo. "Mag-ingat ka. Maraming taong handang gawin ang lahat para sa kayamanang hawak mo." Pagkasabi niyon ay tumalikod ito at sumakay muli sa kabayo. Tahimik na pinagmasdan ni Mateo ang papalayong lalaki habang unti-unting bumibigat ang kanyang pakiramdam. Nang gabing iyon, muling bumalik sa kanyang isip ang sinabi ng matandang pulubi.
Ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa ginto. Habang nakaupo siya sa harap ng kanyang kubo, biglang may kumatok sa pintuan. Pagbukas niya ay bumungad si Aling Sela. "Maaari ba akong pumasok?" "Opo naman." Tahimik na umupo ang matanda habang pinagmamasdan ang maliit na apoy sa kalan. "Mukhang nagsisimula na silang dumating," sabi nito. "Sino po?" "Mga taong uhaw sa kayamanan." Napabuntong hininga si Mateo. "Hindi ko naman po hiniling ang lahat ng ito." "Alam ko." Tumingin sa kanya si Aling Sela. "Pero tandaan mo, Mateo, mas mahirap panatilihin ang mabuting puso kapag mayroon ka ng kapangyarihan." Tahimik na yumuko si Mateo. Alam niyang tama ang matanda. Dahil habang dumarami ang biyayang dumarating sa kanyang buhay, mas dumarami rin ang mga tukso sa paligid niya. At sa malayo, sa loob ng madilim na silid ng kanyang malaking bahay, tahimik namang nakaupo si Don Emilio. Galit na galit ang kanyang mga mata habang nakatitig sa isang lumang papel na may guhit ng kakaibang simbolo. Unti-unti siyang ngumiti. "Kung hindi ko man makuha ang kayamanan," mahina niyang bulong, "hahanapin ko naman ang pinagmulan ng kapangyarihan nito." Lumipas ang ilang linggo at lalong gumanda ang buhay sa baryo ng San Roque. Dumami ang ani ng mga magsasaka dahil sa tulong ni Mateo. Ang mga batang dating gutom ay nagkaroon ng sapat na pagkain at ang ilang pamilyang nalulubog sa utang ay unti-unting nakabangon. Ngunit habang nagiging payapa ang baryo, may lihim namang unti-unting binubuo si Don Emilio. Sa gabi, palihim nitong kinakausap ang ilang taong mula pa sa malalayong bayan. Mga lalaking hindi kilala sa San Roque at may masasamang tingin sa mata. Isang gabi, habang nagpapahinga si Mateo sa kanyang kubo, mabilis na dumating si Ruben na tila takot na takot. "Mateo!" Bigla siyang napatayo. "Bakit? Anong nangyari?" Hingal na umupo si Ruben bago nagsalita. "Nakita ko si Don Emilio sa lumang kuweba sa bundok." Napakunot noo si Mateo. Anong ginagawa niya roon? "May kasama siyang mga armadong lalaki. Narinig kong may hinahanap silang lihim na kayamanan." Biglang bumigat ang dibdib ni Mateo. "Sigurado ka ba?" Tumango si Ruben. "At may narinig pa ako." "Ano iyon?" "Mukhang may hawak silang lumang mapa." Tahimik na napaisip si Mateo. Naalala niya ang papel na nakita niya kay Don Emilio ilang araw na ang nakalipas. Ang papel na may kakaibang simbolo. "Mukhang hindi pa tapos ang lahat," mahina niyang sabi. Kinabukasan, nagtungo siya kay Aling Sela upang humingi ng payo. Tahimik lamang ang matanda habang nakikinig sa kanya. "Natatakot po ako pag-amin ni Mateo. Pakiramdam ko may malaking mangyayaring masama." Huminga ng malalim si Aling Sela. "May mga lihim na hindi dapat ginagalaw ng taong sakim." Napatingin si Mateo sa kanya. "May alam po ba kayo tungkol sa bundok?" Tahimik na tumingin ang matanda sa bintana bago nagsalita. "Noong kabataan ko, may alamat tungkol sa bundok ng Kalinaw." "Anong alamat po?" "Sinasabing may lumang kayamanang itinago roon maraming taon na ang nakalipas. Ngunit hindi raw ginto ang pinakamahalagang nakabaon doon." Napakunot noo si Mateo. "Kung hindi po ginto, ano?" "Kapangyarihan." Biglang nanlamig si Mateo. Ayon sa matatanda, pagpapatuloy ni Aling Sela, may isang tagapagbantay na piniling itago ang lihim na iyon upang hindi mapasakamay ng masasamang tao. Agad na pumasok sa isip ni Mateo ang matandang pulubi. Ang matandang iyon, bulong niya. Ngumiti ng bahagya si Aling Sela. "Marahil mas matagal na siyang nabubuhay kaysa iniisip natin." Naging tahimik ang paligid. Pag-uwi ni Mateo ay hindi siya mapakali. Pakiramdam niya ay may panganib na papalapit sa baryo. At pagsapit ng gabimay,
Narinig siyang mahinang katok sa kanyang pintuan. Tok, tok, tok. Dahan-dahan niya yung binuksan. Nanlaki ang kanyang mata. Ang matandang pulubi ay muling nakatayo sa harapan niya. Basang-basa ito sa ulan, ngunit payapa pa rin ang muka. Panahon na, sabi nito. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tahimik itong pumasok sa loob ng kubo. May isang bagay na kailangang pigilan. Naramdaman ni Mateo ang bigat ng boses nito. Si Don Emilio po ba? Tumango ang matanda. Hindi lamang siya ang panganib. Napakunot noo si Mateo. May mas malala pa? Dahan-dahang umupo ang matanda malapit sa kalan. Ang taong sakim ay madaling manipulahin. Hindi agad nakaunawa si Mateo. May ibang taong gumagamit kay Don Emilio upang mahanap ang lihim sa bundok. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Sino po sila? Tahimik na napatingin ang matanda sa apoy. Mga taong matagal nang naghahanap sa kayamanang binabantayan ko. Nanlamig si Mateo sa kanyang narinig. Kung ganoon po, kayo talaga ang tagapagbantay? Hindi sumagot agad ang matanda. Ngunit sa katahimikan nito, ay tila doon na rin nakumpirma ang lahat. Bakit ninyo ako pinili? Tanong ni Mateo. Dahil ikaw ang unang taong nagpakita ng kabutihan nang walang hinihinging kapalit. Tahimik na yumuko si Mateo. Ngunit tandaan mo, dagdag ng matanda, darating ang araw na susubukin din ang puso mo. Ano pong ibig ninyong sabihin? Biglang tumingin sa kanya ang matanda. At kapag dumating ang araw na iyon, kailangan mong pumili kung ano talaga ang pinakamahalaga sa iyo. Bago pa makapagsalita si Mateo ay biglang kumulog ng napakalakas sa labas. Kra! Kasabay niyon ay may humahangos na yabag na papalapit sa kanyang kubo. Mabilis na bumukas ang pinto. Si Ruben iyon, namumutla ang mukha at hirap na hirap huminga. Mateo! Sigaw nito. May problema tayo. Anong nangyari? Halos manginig sa takot si Ruben habang nagsasalita. Pumunta si Don Emilio at ang mga tauhan niya sa bundok. Huminto siya sandali bago tuluyang nagsalita. At may nabuksan silang isang bagay na hindi nila dapat ginalaw. Nanlamig si Mateo sa narinig niya. Anong ibig mong sabihin? Mabilis niyang tanong kay Ruben. Halos hindi makahinga si Ruben habang pilit pinapakalma ang sarili. May kuweba silang pinasabog sa bundok. Pagkatapos noon, biglang nagbago ang paligid. Napatingin si Mateo sa matandang pulubi. Tahimik lamang itong nakaupo ngunit kapansin-pansin ang biglang pagbigat ng kanyang mukha. Ano ang nakita mo? Tanong ng matanda kay Ruben. Hindi ko po alam kung paano ipapaliwanag. Nanginginig nitong sagot. Parang may maitim na usok na lumabas mula sa loob ng kuweba. Biglang tumahimik ang kubo. At pagkatapos, tanong ni Mateo. Lahat ng kasama ni Don Emilio natakot, may mga nagsitakbo pababa ng bundok. Pero si Don Emilio, napalunok si Ruben. Parang nababaliw siyang tumatawa. Dahan-dahang tumayo ang matandang pulubi. Huli na, mahina nitong sabi. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tahimik na tumingin ang matanda sa labas kung saan malakas na humahampas ang ulan. Ang lihim na itinago sa bundok ay hindi lamang kayamanan. Napakuyom si Mateo ng kamao. Kung ganoon, ano talaga iyon? Matagal na natahimik ang matanda bago ito nagsalita. Kasakiman, napakunot noo si Mateo. Noong unang panahon pagpapatuloy ng matanda, may mga taong gumamit ng kapangyarihan upang kontrolin ang iba. Habang lumalalim ang kanilang kasakiman, unti-unti silang sinakop ng dilim.
Tahimik na nakikinig sina Mateo at Ruben. Kaya itinago ang bagay na iyon sa bundok upang hindi na muling matagpuan. Anong bagay po? Tanong ni Mateo. Dahan-dahang lumingon ang matanda sa kanya. Isang lumang sisidlan. Nanlamig si Mateo sa kakaibang bigat ng boses nito. Kapag nabuksan iyon ng taong may pusong puno ng kasakiman. Huminto sandali ang matanda. Lumalakas ang kadilimang matagal nang natutulog. Muling kumulog sa labas. Tahimik na nagkatinginan sina Mateo at Ruben. Hindi nila lubos maunawaan ang lahat, ngunit malinaw ang isang bagay: may malaking panganib na nagbabanta sa baryo. Ano pong mangyayari ngayon? Tanong ni Mateo. Kapag tuluyang nagpadaig si Don Emilio sa dilim, sabi ng matanda, maraming inosenteng tao ang masasaktan. Biglang tumayo si Mateo. Kung ganoon, kailangan natin siyang pigilan. Napatingin sa kanya ang matanda. Hindi magiging madali iyon. Wala po akong pakialam. Tahimik na pinagmasdan siya ng matanda bago bahagyang ngumiti. Hindi nga ako nagkamali sa pagpili sa'yo. Makalipas ang ilang minuto ay nagsimula silang umakyat sa bundok kahit malakas ang ulan. Madulas ang daan at makapal ang hamog, ngunit hindi huminto si Mateo. Kasunod niya sina Ruben at ang matandang pulubi. Habang papalapit sila sa kuweba ay lalo nilang napapansin ang kakaibang katahimikan ng paligid. Try our cheesiest chicken sarap! Walang huni ng ibon, walang tunog ng kuliglig, parang natakot ang buong bundok. Pagdating nila malapit sa entrada ng kuweba, tumambad sa kanila ang magulong paligid. May mga nagkalat na kagamitan sa lupa. May ilang kabayo ring nakatali, ngunit wala ang mga sakay nito. Nasaan na sila? Bulong ni Ruben. Biglang may narinig silang mahinang ungol mula sa gilid ng malaking bato. During the day, the woman stayed home to care for her. Mabilis silang lumapit. Isa yon sa mga tauhan ni Don Emilio. Maputlang maputla ang mukha nito at nanginginig sa takot. Anong nangyari? Tanong ni Mateo. Nanlalaki ang mata nitong tumingin sa kanila. Siya... Sino? Si Don Emilio. Biglang napalunok ang lalaki. Hindi na siya normal. Nanginginig nitong itinuro ang madilim na lagusan Extra secure ang checkout with login safe authorization. Use ng kuweba. May kung anong sumanib sa kanya. Biglang humangin ng malamig mula sa loob ng kuweba. Parang may malalim na ungol na nagmumula sa kadiliman. Napatingin si Mateo sa matandang pulubi. Ano pong gagawin natin? Tahimik na hinigpitan ng matanda ang hawak sa kanyang baston. Kailangan nating harapin siya bago pa tuluyang lumakas ang dilim. Maya-maya ay may malakas na yabag na umalingaw-ngaw mula sa loob ng kuweba. Bog, bog, bog. Unti-unting lumitaw ang isang anino mula sa kadiliman. At nang makita iyon ni Mateo, nanlamig ang buo niyang katawan. Si Don Emilio iyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay naging maitim na tila walang buhay. At sa kanyang mukha ay nakapinta ang isang nakakatakot na ngiti. Malakas ang ulan sa labas ng kuweba habang dahan-dahang lumalapit si Don Emilio mula sa kadiliman. Ngunit hindi na ito ang dating Don na kilala ng lahat. Namumutla ang kanyang balat at ang kanyang mga mata ay tila nababalot ng maitim na usok. Bawat hakbang niya ay may kasamang malamig na hangin na nagpapabigat sa paligid. Napaatras si Ruben dahil sa takot. Di Diyos ko! Ngunit nanatiling nakatayo si Mateo kahit mabilis ang tibok ng kanyang puso. Don Emilio, tawag niya. Tama na ito. Unti-unting ngumiti ang Don, ngunit hindi iyon ngiti ng isang normal na tao. Mateo, paos nitong sabi. Ngayon naiintindihan ko na.
Napakunot noo si Mateo. Ang alin? Ang tunay na kapangyarihan. Biglang kumulog ng napakalakas. Kra! Kasabay niyon ay tila gumalaw ang mga anino sa paligid ng kuweba. Tahimik namang humakbang pasulong ang matandang pulubi. Iwan mo na ang dilim, Emilio. Biglang nag-iba ang mukha ng Don. Tumahimik ka, sigaw nito. Umalingaw-ngaw ang boses nito sa buong kuweba na tila may ibang tinig na sumasabay sa pagsasalita niya. Ako ang karapat-dapat sa kayamanang ito. Hindi kayamanan ang hawak mo, kalmadong sagot ng matanda, kundi sumpa. Natawa si Don Emilio, ngunit unti-unti iyong naging parang ungol ng isang mabangis na hayop. Kasalanan mo ito, galit nitong sigaw sa matanda. Kung ibinigay mo sana sa akin ang kapangyarihang itinago mo, hindi ko na sana kinailangang kunin. Dahan-dahang umiling ang matanda. Ang pusong sakim ay kailanman hindi makokontento. Biglang sumigaw si Don Emilio habang itinaas ang kanyang mga kamay. Kasabay niyon ay malalakas na bato ang nagsimulang bumagsak mula sa kisame ng kuweba. Mag-ingat, sigaw ni Ruben. Mabilis na umiwas sina Mateo habang patuloy ang pagyanig ng paligid. Mateo, tawag ng matandang pulubi. Napalingon siya rito. Ang dilim ay hindi kayang talunin ng galit. Ano pong gagawin ko? Tandaan mo kung sino ka. Natahimik si Mateo. Sa gitna ng kaguluhan ay biglang bumalik sa isip niya ang lahat ng mga gabing wala siyang makain, ang hirap ng kanyang buhay, ang gabing pinatuloy niya ang matandang pulubi kahit halos wala na rin siyang maibigay. Hindi siya tumulong noon dahil gusto niyang yumaman. Ginawa niya iyon dahil alam niya ang pakiramdam ng pagiging walang-wala. Unti-unting huminahon ang kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumapit kay Don Emilio kahit nanginginig ang buong kuweba. Mateo, huwag! Sigaw ni Ruben. Ngunit nagpatuloy siya. Huminto siya ilang hakbang mula sa Don. Don Emilio, kalmado niyang sabi, hindi pa huli ang lahat. Biglang nagngit-ngit ang lalaki. Tumahimik ka! Hindi ninyo kailangan ng kapangyarihan para maging mahalaga. Wala kang alam. Sigaw nito habang nanginginig ang katawan. Buong buhay kong hinangad na yumaman, na igalang. Pero bakit ikaw? Tahimik lamang na tumingin si Mateo sa kanya. Dahil hindi ko po hinangad ang yaman kapalit ng ibang tao. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Don Emilio. Parang may bahagi ng kanyang pagkatao ang nakarinig sa sinabi ni Mateo. Ngunit maya-maya ay muli siyang napasigaw sa sakit habang bumalot ang maitim na usok sa kanyang katawan. Umalis kayo, sigaw niya. Hindi ko na kaya. Napatingin ang matandang pulubi kay Mateo. Ngayon na. Hindi lubos na naunawaan ni Mateo, ngunit naramdaman niyang may kailangan siyang gawin. Dahan-dahan siyang lumapit at hinawakan ang kamay ni Don Emilio. Sa sandaling iyon, isang nakakasilaw na liwanag ang biglang kumalat sa buong kuweba. Napapikit sina Ruben at ang iba pang naroroon. Kasabay niyon ay umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Don Emilio at pagkatapos biglang tumahimik ang lahat. Unti-unting nawala ang pagyanig ng kuweba. Humina ang hangin at ang maitim na usok na bumabalot kay Don Emilio ay unti-unting naglaho. Napaluhod ang Don sa lupa habang umiiyak. Anong nangyari sa akin? Tahimik na napabuntong hininga ang matandang pulubi. Ang taong marunong magsisi ay hindi pa tuluyang nawawala. Napaupo si Mateo sa pagod habang pilit inaayos ang kanyang paghinga. Makalipas ang ilang sandali ay nagsimulang gumuho ang bahagi ng kuweba kung saan nakabaon ang lumang sisidlan.
Lumabas na tayo! Sigaw ni Ruben. Mabilis silang tumakbo palabas bago tuluyang bumagsak ang loob ng kuweba. Pagdating nila sa labas ay tumigil ang ulan. Unti-unting lumabas ang sikat ng araw mula sa likod ng ulap. Tahimik na napatingin si Mateo sa matandang pulubi. Natapos na po ba ang lahat? Ngumiti ng bahagya ang matanda. Natapos na ang dapat matapos. Pero sino po ba talaga kayo? Matagal na natahimik ang matanda habang pinagmamasdan ang bundok. Ako ay isang simpleng tagapagbantay lamang. Magkikita pa po ba tayo? Dahan-dahang ngumiti ang matanda. Kapag may taong nangangailangan ng paalala tungkol sa kabutihan, maaaring muli mo akong makita. Unti-unti itong naglakad palayo sa gitna ng hamog ng umaga. Tahimik lamang na pinagmamasdan ni Mateo ang papalayong matanda hanggang sa tuluyan itong mawala sa kanyang paningin. Lumipas ang mga buwan at tuluyang nagbago ang San Roque. Ginamit ni Mateo ang kanyang kayamanan upang tulungan ang baryo. Nagtayo siya ng maliit na paaralan, nagpagawa ng balon, at tumulong sa mga magsasakang nawala ng lupa. Samantala, si Don Emilio ay tuluyang nagbago matapos ang nangyari sa bundok. Namuhay siya ng tahimik at nagsimulang itama ang mga pagkakamaling nagawa niya noon. At si Mateo na natiling simpleng magsasaka. Ngunit higit sa anumang kayamanan, dala niya habang buhay ang aral na natutunan niya mula sa isang matandang pulubi. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa kabutihang ibinibigay mo sa kapwa kahit wala ka nang natitira para sa sarili mo. Wakas.